ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Alam niyo mga bossing, ganito lang kasimple yan eh. Kapag ang issue mga bossing ay patungkol sa blood control, corruption, etong mga congressman at mga senador, tikom ang bibig sa pag-iimbestiga. At itong 18 Marines mga bossing, ayaw nilang imbestigahan dahil sinasabi nila na ito daw po ay hindi consistent yung mga sinasabi. Kaya hindi nila pinapatawag sa Senate or sa Kamara. So nakakalungkot lang mga bossing. Pero pagdating kay VP Sara Duterte, pag usapang impeachment kay Sara, agad-agad kumikilos ang Kongreso si Sara Duterte. So nakakalungkot lang mga bossing. Asan na yung justisya doon? Asan yung sasabi ng ombudsman na patas daw sila sa pag-iimbestigasyon? Ito nga 18 minutes so ayaw nilang imbestigahan. Kahit sabihin mong hindi pa makatotohanan yung mga sinasabi na ito, patawag nyo. Tama. Agad-agad aksyonan nyo kasi ang gusto ng taong bayan, yung resulta, hindi ang puro kwentuhan lang. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muling nagbabalik RMG News TV. Ayan, another day, another fake news. So, panibagong araw, panibagong fake news na naman tayo mga bossing, no? So, for today's video mga bossing, topic pala natin ngayon na walang iba kundi dito sa mga 18 ex-marine mga bossing na kung saan di umano ginigipit or ninaharas sila nitong gobyerno natin ngayon dahil di umano mga bossing na naglantad sila or naglad sila ng katotohanan dito sa papreskon nila na ikinagalit ng mga tiwaling politiko. So, nakakalungkot isipin mga bossing na kung sino pa nagsasabi ng katotohanan, sila pa yung ginigipit at tinaharas. So, bago natin panoorin ang video mga bossing, ayan, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel ay muli, inimbitahan ko kayo mag-subscribe mga boss. Huwag mong subukan. Mga bossing at nakakalimutan mag-comment, like, and share na rin mga bossing para sa ganon. Pag nakita ko yung comment at pwede ko kayong shoutout sa next video. So, ano pang hinintay natin mga bossing? Umpisa natin yung panonood. Let's go! Inuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay kawalan ng interes ng administrasyon sa aligasyong suhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Ang mga nagpakilalang sundalo naman na nagparatang niyan, inilahad ang nararanasan umanong panggigipit. Nakatutok si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionistang Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Inigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng malem-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag Biruin niyo yung mga bossing, no? Kapag ang tinitira o ang pinapatamaan o hindi pinapatamaan, ang issue ay patungkol dito sa gobyerno, ang mga gobyerno binabatikos or tikom ang bibig itong mga politiko or ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado ayaw nilang pag-usapan. Eto na nga naglantad na nga itong mga 18 ex-marine So, ano pang gusto nilang prueba para sa ganun, ipatawag ito sa Senate hearing or sa Kamara. So, wala Kasi alam nila may mga masasagasaan dito kaya ayaw nilang ipatawag sa
hearing eh. Samantala kapag kay PP Sara Duterte patungkol ang issue, agad-agad ma-action sila, agad-agad pinapa-impeach. Ito, mali-mali. Trillion mga bossing, trillion po ang nawawala sa kaban ng bayan. Hindi malang ginagawan action, 'di ba? Lantaran po mga bossing na pinagtatakpan itong kahayupan nitong mga politiko na to. So tuloy natin mga boss. ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay niya. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Yun lang po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuan, paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. sa press conference kanina, dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Kanina biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. So yun nga mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Bale, reaction lang natin dito mga bossing, no? Kung sino pa ang nagsasabi ng katotohanan, sila pa ang ginigipit at tinaharas. Samantalang, alam niyo yun mga bossing, samantalang yung mga tunay na mga magnanakaw dyan sa lower house at saka sa upper house o sa Senate, hindi man lang inimbestigahan mga bossing. Paano? Eh sila lang din nagsasabuatan eh. So, yan na nga. Kaya sa 2028 election, yan, kung makakausad man dito si BP Sara, eh, magtutuloy-tuloy na yan hanggang 2028. At panigurado pag siyang nanalo mga bossing, no, eh, popoksain niya itong mga maharang, itong mga kumulimbat ng pera dito sa ating flood control pondo. So yun lang mga bossing, dito na natatapos sa panood ng video. Have a nice day and peace yo.